masigaw. Grabe. Balik naman. Delikado to. May hinaarang sila. Tayo pwedeng dumaan ito mga tol. May nakaharang ang mga kahoy. Baka patibong yun. Baka may patibong sila nilagay doon. Naawa ko ngayon sa kalagayan ng kasama ko, si Julio at si Dimple mga tol. Kasi hindi makapag-focus si Julio ngayon dahil kasama niya si Dimple. Mahihirapan talaga si Julio. So sana nga wala silang madaanan ng mga kalaban, hindi sila makasagupa para makalabas sila dahil uuwi talaga ni Julio yung Dimple. Sana magkasalubong kami, sana magkita-kita kami dahil alam ko yun, si Dimple talagang gusto na talagang makauwi yung Dimple para sa kanyang anak. Gusto na niyang makita. So nung nagsama kaming tatlo, pauwi na sana kami nun. Naghahanap na kami ng daan palabas, kaso naambus lang kami mga tol. Madaanan namin yung kuta ng mga bandido. Pero sa palagay ko ngayon mga tol ay palabas na to si palabas na yung si Dimple at si Julio sa area para makauwi na, dahil yun din ang plano ni Julio na maibaba si Dimple. Yun ang plano namin, kaso naambus lang kami. Pero ngayon ang pakiramdam ko kampante naman yung pakiramdam ko na hindi magtatagal si Julio dito at si Dimple. Talagang aalis yun sa kagubatang ito dahil gusto na talagang makauwi ni Dimple. Sana magkita kami doon. Kung hindi man kami magkita dito sa areang ito, sa kagubatan, sana magkita kami doon sa baba. Kung makauwi na ako, sana magkita-kita kami doon. Pero pag uwi ko mga tol ay sisilipin ko muna doon sa binan ko, doon sa mother-in-law ko na mama nila bad sa Trimite. Baka nakauwi na sila Julio at si Dimple. So pupuntahan ko na lang doon. Sana nga nakalabas na sila Dimple dito at si Julio. Kailangan ko talagang makauwi mga tol. Tulad ng sinabi ko kanina, kaarawan ng aking asawa, dapat talaga makauwi ako dahil nangako ako sa aking asawa na sa kanyang kaarawan ay nandun ako. So tumawag siya sa akin kagabi kung malapit pa daw ako makarating sa amin. So nag-expect yung asawa ko na umalis na ako dito sa kagubatan. So kawawa ng asawa ko, kailangan pauwi talaga ako. Si Julio lang ang problema at si Dimple mga tol. Sana nakalabas na dito sa areang ito dahil hindi makapag-focus talaga si Julio mga tol. Uulitin ko, hindi talaga makapag-focus si Brad Julio doon kasi nandun si Dimple. Kasi double blade na si Julio mga tol. Yun. Hindi. I mean, dalawa yung ano ba?
dinidipinsahan niya yung sarili niya at yung si Dimpon. Nalilito na ako. Kanina na sabi ko double body, ngayon double blade naman si Julio. Gasyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay mahirapan si Julio kasi dalawa niyang ano niya, hindi niya dipinsahan niya. Napakasukal dito. Pahinga muna tayo dito. Ingay akong narinig pero medyo malayo dito. Kita siguro ako nung sumisigaw. Kailangan ko na magtago dito. May mga saging pala dito. Sisigawan natin. May dumaan.
May naririnig pa rin akong sigawan mo tol. Dito muna ako magtatago. Pahinga muna ako dito. Yung mga sigawan banda dyan, hindi makita. So malapit na ako. Katulad ng sinasabi ko kanina, yung mga narinig kong sigawan ay dahan-dahan kong nilapitan para masilip ko kung nandyan ba yung mga kasama ko. So andito na ako mga tol. So bago ako lalabas sa gubat na ito, sisilipin ko muna dito, baka nandyan na yung mga kasama ko. Pahinga muna ako mga tol. Grabe. Parang binaha dito. Mula dito ay narinig ko na yung mga sigawan. Baka nandito yung mga kasama. Kasi nandito sila Julio Espinto. Gandahan dito, lapitan mo sa makita ko. Grabe na pakasutan ang daan nito. Dito naman dami nila. Ito pa lang yung mga sumisigaw kanina. Dami pa lang mga bandido dito. Yung dumaan yung mga bandido mo tol. Pero biglang nawala yung mga sigawan. Yun parang yung mga bandido na dumaan. Sumisigaw yung mga bandido na dumaan mo tol. So dito pa rin ako. Nagmamasid lang ako mga tol.
sakaling nandito yung mga kasama ko.